Isang kumikinang na kotse kapalit ng hininga ng aking sanggol. Nag-aagaw buhay ako sa duguang kama. Habang ang walang hiyang biyenan ko'y nagdiriwang sa showroom. Pabayaan mo siyang mamatay. Mas mahalaga ang kapatid mo. Ang walang awang hatol niya. Ngunit nabigo silang patayin ako. Babangon ako mula sa abo upang bawiin ang bawat ninakaw nilang piraso ng aking pagkatao. Hanggang saan aabot ang puot ng isang inang tinusok sa puso. Wala akong pakialam kung nag-aagaw buhay siya sa tapat ng ospital. Hindi ko ilalabas ang pera ninyo. Nakareserba na to para sa bagong kotse ng kapatid mong si Ramil. Makinig ka sa akin. Rico, ang kapatid mo ay kadugo mo. Pero ang asawa mo, kahit mamatay yan ngayon, makakahanap ka pa ng iba. Huwag mong hahayaang maging pabigat sa pamilya natin ang babaeng iyan. Habang umaalingaw-ngaw ang malulupit na salitang iyon mula sa basag na speaker ng lumang cellphone, nanginginig ang mga nangingitim at magaspang na daliri ni Philomena. Nasa kabilang linya ang kanyang asawa. Ngunit mas pinili nitong manahimik at hayaang ang boses ng kanyang biyenan ang maghari. Maingat na binabalot ni Mina sa sariwang dahon ng saging ang pinakamalambot at pinakamainit na puto bumbong. Nakabukod iyon. Espesyal. Nakalaan sana para iuwi mamaya sa biyenan niyang kasalukuyang ninanakawan siya ng karapatang mabuhay. Walang pag-iyak na naganap. Walang paghagulgol. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, pakiramdam ni Mina ay dahan-dahang pinupulbos ang kanyang puso. Nanuyo ang kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makalunok. Ang malamig na simoy ng hangin tuwing madaling araw ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson pababa sa kanyang gulugod. Napakapit siya sa gilid ng kanyang maliit na kariton. 8 buwan pa lamang ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ngunit dahil sa walang tigil na pagtayo upang magtinda at makapag-ipon ng sariling pambayad sa ospital, bumigay na ang kanyang katawan. Nanigas ang kanyang tiyan. Kasabay ng pagdaing niya ay ang mabilis na pagdaloy ng isang mainit at malapot na likido sa kanyang mga hita. Tumulo ito pababa sa kanyang mga binti. Humalo sa malamig at maputik na tubig sa kalsada. Dugo. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang namamanhid na mga kamay. Tumama ito sa semento ngunit patuloy pa rin ang masakit na panunumbat ni Doña Felicidad na tila walang katapusang laso na ibinubuhos sa kanyang tainga. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong sa mga guwardiya ng ospital na nasa kabilang kalsada lamang. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang bibig. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Unti-unti siyang napasalampak sa magaspang na aspalto. Bago pa man tuluyang mawalan ng balanse, inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang lumang jacket na suot niya. Hinubad niya ito at buong pagmamahal na ipinatong sa ibabaw ng basket ng mga kakanin upang hindi lumamig ang mga ito. Kahit sa gitna ng kanyang sariling kamatayan, ang kapakanan pa rin ng ibang tao ang inisip ng kanyang pusong nakasanayan na ang magtiis. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, isang matinding liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Isang itim at makintab na sasakyan ang mabagal na gumulong sa mismong tapat ng palengke. Sa isang iglap, nakita niya ang pamilyar na mukha ng kanyang bayaw sa loob. Nakangiti habang hawak ang manibela. Hindi man lang nito ibinaba ang bintana. Tila isa lamang siyang basurang nadaanan sa gilid ng kalsada. Humiga ang kanyang pisngi sa malamig na kalsada. Ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting humihina. Sumasabay sa mainit na dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang pagkababae. Isang matinis na panaghoy ng paparating na ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ngunit hindi niya alam kung aabot pa ba ito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, habang isang pamilyar at masakit na tanong ang nag-echo sa kanyang naghihingalong isipan. Kung tuluyan ko na bang ipipikit ang aking mga mata ngayon? May gigising pa kaya sa akin bukas? Upang ipagtanggol ang anak ko? Mabilis na itinulak ng mga nurse ang stretcher papasok sa makipot at malamig na pasilyo ng emergency room. Ang paboritong duster ni Mina ay basang-basa ng kanyang sariling dugo. Naiwan ang mahabang bakas ng pula sa sahig ng ospital. Nagkakagulo ang mga doktor.
Kailangan ng agarang operasyon upang ilabas ang bata. Ngunit humarang ang patakaran ng pagamutan, kailangan ng paunang bayad bago hiwain ang pasyente. Nanginginig ang mga kamay ni Clarita. Ang matandang midwife na laging binibigyan ni Mina ng libreng kape tuwing umaga. Dali-dali niyang binuksan ang kupas na bag ng pasyente upang maghanap ng ID o bank card. Nang makita niya ang laman, nangilid ang kanyang luha. Walang kahit anong papel na pera. Puro mga barya na amoy kalawang at pinatuyong pawis. Nakabalot sa isang lumang panyo. Ito ang katumbas ng buhay ng isang inang nagtitiis sa isang malayo at maalikabok na construction site. Napaluhod si Rico sa ibabaw ng mainit na semento. Hawak ang telepono. Umiiyak siyang nagmakaawa sa kanyang ina. Ma, parang awa niyo na. Kailangan daw mabilisang operahan si Mina. Ipadala niyo na ang ipon ko. Mamamatay ang mag-ina ko. Ngunit walang bakas ng awa sa tinig na sumagot mula sa kabilang linya. Tumigil ka. Ricardo, gawa-gawa lang iyan ng asawa mong mukhang pera. Gusto lang niyang makuha ang pinaghirapan mo para maipadala sa mga kamag-anak niyang patay gutom. At wag mo na akong pilitin. Nagastos na ang pera. Umalingaw-ngaw ang isang malutong na halakhak ng ginang pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon. Wala siya sa loob ng bahay o sa simbahan, kundi sa isang malamig at napakagarang showroom ng mga sasakyan. Nakatayo si Doña Felicidad sa tabi ng isang kumikinang na itim na SUV. Buong pagmamalaking pinapanood ang bunsong si Ramil na masayang hinahaplos ang manibela ng bagong kotse. Ang perang pinaghirapan ni Rico sa ilalim ng tirik na araw. Ang perang ipinagkait upang iligtas ang nag-aagaw buhay na si Mina. Ay ibinayad upang punan ang kayabangan ng isang taong hindi man lang marunong magbanat ng buto dahil sa matinding habag sa kalagayan ni Mina. Itinaya ni Clarita ang kanyang sariling lisensya at reputasyon sa ospital. Pumirma siya bilang garantor upang pilitin ng mga doktor na simulan ng operasyon. Binalot ng yelo ang buong operating room. Habang itinutusok ang makapal na karayom ng anestesya sa gulugod ni Mina. Wala ni isang kapamilya ang nakahawak sa kanyang kamay upang magbigay ng lakas. Ang tanging nakasama niya sa bingit ng kamatayan ay ang nakakapasong liwanag ng ilaw sa kisame. Ngunit bago tuluyang lamunin ng pampatulog ang kanyang isipan, dahan-dahang gumalaw ang nagyayelong kamay ni Mina. Mahigpit niya itong ipinatong sa kanyang ibabang tiyan. Kahit walang malay, ang kanyang katawan ay nakasukop. Tila ginagawang huling kalasag ang sariling palad upang protektahan ang sanggol laban sa malupit na mundo. Sa kabilang dako ng lungsod, isang abiso mula sa bangko ang pumasok sa telepono ni Rico. Nakatitig siya sa mensaheng nagpapatunay na ang buong pondo ng kanyang account ay inilipat sa pangalan ng kanyang kapatid na si Ramil. Wala na siyang natira kahit isang kusing, kasabay ng pagtulo ng luha ni Rico sa maalikabok na lupa. Isang mahina ngunit lumalakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng operating room. Isang maliit na lalaki ang inilabas mula sa sinapupunan ni Mina. Buhay ang bata. Ngunit bago pa man makahinga nang maluwag ang mga nurse, pumalit ang isang mahaba at nakakabinging tunog mula sa makinaryang nagbabantay sa tibok ng puso ng ina. Isang tuwid na linya ang lumitaw sa monitor. Sumigaw ang nag-ooperang doktor at mabilis na nag-utos na ihanda ang makina para sa pagbuhay ng pasyente dahil mabilis na nilang nawawala ang buhay ng kaawa-awang babae. Dahan-dahang iminulat ni Filomena ang kanyang mga mata sa gitna ng isang silid na amoy gamot at luma. Hindi ito ang malinis at pribadong silid na ipinangako ni Rico noong nakaraang buwan. Ang kisame ay may mga bakas ng tumagas na tubig. At ang tanging nagbibigay ng hangin ay ang isang kalawanging bentilador na umiingit sa bawat pag-ikot nito. Ang bawat hininga ni Mina ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang sariwang tahi sa tiyan. Wala ang kanyang sanggol sa kanyang tabi. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at pantay na tunog ng kagamitang nagbabantay sa kanyang buhay. Na nagsisilbing tanging musika sa loob ng malamig na ward. Bumukas ang pinto at pumasok si Rico.
Gusot ang kanyang barong. Puno ng alikabok ang sapatos. At mamasa-masa ang mga mata. Agad siyang lumapit at lumuhod sa gilid ng kama ni Mina. Hinawakan ang malamig na kamay ng asawa at hinalikan ito ng paulit-ulit. Salamat sa Diyos. Mina, akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko mag-isa na lang kami ng anak natin. Walang emosyong nakatitig si Mina sa kisame. Nasaan ang anak ko ang tanging tanong na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Nasa nursery siya. Mina, kailangan niyang manatili sa loob ng incubator dahil maaga siyang lumabas. Pero wag kang mag-alala. Ligtas siya. Ang gwapo ng anak natin. Kamukhang kamukha ko. Sabi ni Rico habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng kanyang pangamba. Tiningnan ni Mina ang asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rico, isang masakit na alaala ang nagbabalik ang boses ni Doña Felicidad sa telepono. Ang pagtanggi sa pambayad sa ospital. At ang pag-iwan sa kanya sa gitna ng kalsada. Rico, pahiram ng cellphone mo. Gusto kong makita ang litrato ng anak ko. Nanginginig na iniabot ni Rico ang kanyang telepono. Ngunit sa pagbukas ng screen, hindi litrato ng sanggol ang bumungad kay Mina. Isang social media notification ang nakabukas, isang video live stream mula sa account ni Doña Felicidad. Doon, sa gitna ng makulay na mga banderitas ng showroom, nakita ni Mina ang kanyang biyenan na halos maglulundag sa tuwa habang isinasabit ang malaking ribbon sa bagong SUV ni Ramil. Ito ang bunga ng pagpupursige ng pamilya Villaflor. Ang sigaw ng matanda sa video. Para sa kinabukasan ng aking paboritong anak, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaba ni Mina ang telepono. Tumingin siya kay Rico, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Habang ang anak mo ay ipinaglalaban ang kanyang hininga sa loob ng isang dekoryenteng kahon. Ang pamilya mo ay abala sa pagdiriwang para sa isang sasakyan. Mina, pakiusap. Intindihin mo naman si Mama. Mahinang sagot ni Rico. Ang boses ay puno ng nakakarimar-rimar na kahinaan. Matanda na siya. At matagal na niyang pangarap na mabigyan ng sasakyan si Ramil para makahanap ng matinong trabaho. Pagpasensyahan mo na muna. Babawi ako sa inyo. Magtatrabaho ako ng doble. Triple. Para mabayaran natin ang utang dito sa ospital. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang huling hibla ng pag-ibig na nananatili sa kanyang puso para sa asawa na tuluyan ng naputol. Noong hawakan muli ni Rico ang kanyang kamay upang humingi ng paumanhin, dahan-dahang hinila ni Mina ang kanyang braso palayo. Walang galit. Walang sigaw. Tanging isang nakakabinging distansya ang namagitan sa kanila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumalikod sa asawa. Nakaharap sa bakbak na pader ng ospital nang makaalis si Rico upang kumuha ng gamot. Pumasok si Clarita sa silid. May dala siyang maliit na tray ng pagkain. Ngunit sa ilalim ng telang nakatakip dito ay may nakatagong isang itim na USB drive. Mina, bulong ng midwife habang sinisiguradong walang nakakarinig sa labas. Itago mo ito. Nakuha ko ang record ng tawag ng asawa mo sa labas ng emergency room. Narinig ko ang lahat. Mina, huwag kang papayag na tapakan kanila ng ganito na lang. Ikinubli ni Mina ang USB sa ilalim ng kanyang unan. Maya-maya pa ay bumalik si Rico. Dala ang isang basong tubig. Tiningnan siya ni Mina ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Rico, sasagutin mo ako ng tapat. Simula ni Mina. Ang kanyang boses ay parang haplos ng isang matalas na patalim. Kung namatay ba ako at ang anak mo sa kalsadang iyon kahapon, ipagmamalaki mo pa rin ba ang kotseng binili ng mama mo sa harap ng aming dalawang kabaong? Nabitawan ni Rico ang baso. Nabitak ang salamin sa sahig. At ang tubig ay kumalat sa simento. Tila sumisimbolo sa pamilyang unti-unti nang nawawasak ng walang kaligtasan.
Huwag mong isiping gagamitin mo ang batang iyan para gatasan ng anak ko. Unang tingin ko pa lang sa iyo. Alam ko ng isa kang linta na hindi titigil hanggat hindi mo nauubos ang huling patak ng dugo ni Ricardo. Pero nagkakamali ka ng kinalaban. Philomena, dahil sa pamamahay ko, ako ang batas. At ikaw ay isang hamak na pulubi lamang na pinitas mula sa kanal. Ang boses na iyon ni Doña Felicidad ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa loob ng silid. Hindi siya pumasok bilang isang lola na nagnanais makita ang kanyang apo. Pumasok siya bilang isang reyna na handang tapusin ang kanyang kaaway. Nakasuot siya ng isang mamahaling asul na terno. Kumikinang ang kanyang mga gintong alahas. At ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na dinadaig ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng ward. Sa harap niya, si Mina ay nakahiga, maputla, at nakasuot ng kupas na hospital gown na puno ng mansya ng pawis. Bakit po kayo narito, mahinang tanong ni Mina? Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Narito ako para ayusin ang kalat na ginawa mo. Sagot ni Felicidad habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kama. Tila isang hayop na nagmamasid sa kanyang biktima. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka naging matigas ang ulo sa pagtitinda sa kalsada, hindi sana maagang lumabas ang bata. Ngayon, ang anak ko ang nagdurusa sa pagbabayad ng mga pagkakamali mo. Ang pamilya Villaflor ay may dangal, Philomena, at ang pagkakaroon ng isang manugang na gaya mo ay isang malaking dumi sa aming pangalan. Inilabas ni Felicidad ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Pirmahan mo ito. Ito ay isang kasunduan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bata at sa anumang ari-arian ni Ricardo. Huwag mong subukang lumaban. Dahil hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay na wala kang kakayahang palakihin ang anak mo. At tingnan mo ito. Ipinakita niya ang isang papel na may lagda ni Mina. Nanlaki ang mga mata ni Mina. Hindi ko nilagdaan iyan kailanman ay hindi ako pumirma sa ganyang dokumento. Sino ang maniniwala sa'yo, pangungutya ng matanda? Ikaw na isang tindera lang ng kakanin. Laban sa akin, na nirerespeto sa buong parokya. Nakahanda na rin ang mga abogado ko para patunayan na ikaw ay isang pabayang ina. Kukunin ko ang bata. Dadalhin ko siya sa bahay ko. At palalakihin ko siya ng malayo sa impluwensya ng isang mahirap na gaya mo. Mag-divorce kayo ni Ricardo. At umalis ka sa buhay namin kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa mga utang na ipinangalan ko sa'yo. Isang matalim na kirot ang kumirot sa tahi ni Mina sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang init ng sariwang dugo na tila muling bumubukal mula sa kanyang sugat dahil sa tindi ng kanyang paghinga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malaglag ang kanyang mga luha. Sa loob ng kanyang nanghihinang katawan, isang bagong uri ng lakas ang isinilang ang bagsik ng isang inang tinangka ang agawan ng anak. Buong lakas na bumangon si Mina. Binaliwala ang hapdi na tila hinihiwa muli ang kanyang laman. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang inaabot ang baso ng tubig sa gilid ng mesa. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinuhos niya ang tubig sa harap ng mamahaling sapatos ni Felicidad. Lumabas kayo. Ang utos ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Maaari niyo akong tawaging mahirap. Maaari niyo akong tawaging linta. Pero wag na wag niyo akong susubukan pagdating sa anak ko. Hindi niyo sa makukuha. Kahit kailanganin kong gapangin ang bawat hukuman sa bansang ito. Hinding-hindi niyo mahahawakan ang anak ko. Tumawa ng mapait si Felicidad habang pinupunasan ang kanyang sapatos ng silk na panyo. Matapang ka na ngayon dahil wala pa rito ang mga pulis. Pero tandaan mo to, Philomena. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataong makita mo ang anak mo, nasa likod ka na ng rehas. Dahan-dahang lumabas si Felicidad. Ang tunog ng kanyang matitulis na gintong takong ay muling gumuho sa katahimikan ng pasilyo.
na tila mga martilyong pako na itinutusok sa puso ni Mina. Naiwan si Mina na nanginginig. Ang kanyang gown ay unti-unti nang namamasa ng pulang likido mula sa kanyang bumubukas na tahi. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na anong uri ng kadiliman ang nakatago sa likod ng mga dokumentong iyon? At hanggang saan kayang manipulahin ng pera ang katotohanan? Sa ilalim ng madilim na kumot ng gabi. Kung kailan ang tanging maririnig sa buong ospital ay ang mahina at paos na huni ng mga kuliglig sa labas. Dahan-dahang gumalaw si Filomena. Bawat pag-angat ng kanyang katawan mula sa kama ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Ang hapdi ng kanyang tahi ay kumakalat sa kanyang buong puson. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang anak sa kamay ng biyenan ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Pumasok si Clarita sa silid. Bit-bit ang isang lumang bag na puno ng mga gamit ng sanggol na kinuha niya mula sa charity ward. Handa na ang lahat. Mina, nakaparada ang tricycle sa likod ng morgue. Walang makakakita sa atin dahil nagpapalit na ng shift ang mga gwardiya. Bulong ng midwife. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at malasakit. Bit-bit ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at nakabalot sa isang manipis na lampin. Dahan-dahang humakbang si Mina palabas ng silid. Bago siya tuluyang lumisan. Sandali siyang tumigil sa tabi ng mesa. Inalis niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa kanyang mga pangarap na nauwi sa abo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng resibo ng ospital na may malaking tatak na unpaid. Wala siyang iniwang sulat. Dahil para kay Mina, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong napagod na sa pag-unawa. Paglipas ng ilang oras, dumating si Rico sa ospital dala ang ilang prutas at bagong biling gamot. Ngunit tumigil ang kanyang mundo nang makita ang bakanting kama. Ang kumot ay maayos na nakatiklop. Tila isang huling pamamaalam. Nang makita niya ang singsing at ang resibo sa ibabaw ng mesa, napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng pag-asa ay tila naging isang malaking hukay ng pagsisisi. Samantala, sa isang liblib na eskinita sa Tatalon, Quezon City, binuksan ni Mina ang isang pintuan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang silid ay maliit, amoy lumang semento, at tanging isang bumbilya lamang ang nagbibigay ng madilaw na liwanag. Wala itong aircon o malambot na kama. Ngunit dito, sa ilalim ng tumutulong bubong, naramdaman ni Mina ang unang simoy ng kalayaan. Inilapag niya ang kanyang anak sa ibabaw ng isang manipis na banig. Nagpainit siya ng tubig sa isang maliit na kalan at inihanda ang palanggana. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya mismo ang magpapaligo sa kanyang anak nang walang matatalim na salitang naririnig mula sa kanyang biyenan. Habang dahan-dahang ibinubuhos ng kanyang nanginginig na kamay ang maligamgam na tubig sa maliit na katawan ng sanggol. Hindi na napigilan ni Mina ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay humahalo sa tubig sa palanggana, isang binyag ng pait at panibagong simula. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang malambot na balat ng bata. Kahit anong mangyari, hinding-hindi tayo babalik sa impyernong iyon. Magiging sapat si nanay para sa iyo. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, nang matapos niyang bihisa ng bata at itabi ito sa kanyang dibdib, biglang narinig ni Mina ang isang malakas at dire-diretsyong pagkatok sa kanilang pinto. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala na hindi ganoon kadaling takasan ang nakaraan. Sino ang kakatok sa ganitong oras, sa isang lugar na walang nakakaalam? Ang pag-ibig ba na gustong bumawi? O ang galit na hindi pa tapos maningil? Ang kumatok sa pinto ay hindi ang mga pulis, kundi isang lalaking naka-Amerikana na bagaman gusot ang manggas ay bakas ang awtoridad sa bawat kilos. Siya si Ati, Isagani Belmonte. Ipinadala siya ni Clarita upang siguruhing ligtas ang mag-ina at upang simulan ang pagbuo ng isang pader na hindi kayang tibagin ng pera ng mga Villaflor. Sa gitna ng dilim at amoy ng lumang semento,
Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang magningas sa mga mata ni Mina. Samantala, sa loob ng malaking mansyon ng mga Villaflor, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Rico. Wala siyang mahanap na kahit anong bakas kung nasaan ang kanyang mag-ina. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, dinala siya ng kanyang mga paa sa silid-aklatan ng kanyang ina, isang lugar na dati ay itinuturing niyang banal. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila nagtatago ng mga lihim na ayaw niyang malaman. Napansin ni Rico na bahagyang nakabukas ang maliit na vault sa likod ng isang painting. Sa loob nito, hindi mga alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga tumpok ng papel na nakatali sa itim na laso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng mga ito. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang mga kontrata ng pautang sa ilalim ng kanyang pangalan, mga dokumentong kailanman ay hindi niya nakita. Ngunit mayroon ang kanyang lagda. May mga resibo rin na mga mamahaling hiyas at kagamitan na binili ng kanyang ina gamit ang kanyang credit card. Habang siya ay abala sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang natitira niyang suweldo para sa gatas ng bata. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang isang lumang bank book na ang pangalang nakasulat ay para sa bahay ni Rico at Mina. Ang balanse, nito zero. Lahat ng perang ipinagkatiwala niya sa kanyang ina sa loob ng 5 taon ay inilipat sa isang hiwalay na account na ang tanging beneficiary ay si Ramil. Isang matinding pagkahilo ang naramdaman ni Rico. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang bawat gabing hindi siya natutulog upang magtrabaho, at ang bawat pagkakataong pinili niyang sundin ang kanyang ina kesa protektahan si Mina, lahat ng iyon ay nagmistulang isang malaking biro. Ang utang na loob na itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata ay hindi pala pagmamahal, kundi isang kadena na ginamit upang busalan ang kanyang konsensya at pagnakawan ang kanyang sariling pamilya. Sa ilalim ng mga dokumento, natagpuan niya ang isang piraso ng tela. Ito ang lumang maternity shirt ni Mina, ang paboritong isuot nito dahil malambot at komportable sa kanyang lumalaking tiyan. Hawa ang tela. Naramdaman ni Rico ang pamilyar na amoy ng asawa, amoy ng kakanin, ng pagod, at ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya napanindigan. Napaupo siya sa sahig. Isinubsob ang kanyang mukha sa tela. At doon ay bumanat ang isang hikbi na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat luha ay tila isang paghuhugas sa kanyang mga mata na matagal nang nabulag ng maling pananampalataya sa kanyang ina. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa pintuan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo na doon si Doña Felicidad. Ang matanda ay tila isang estatwa ng yelo. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng anak na nakaluhod sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. "Nanghihimasok ka sa mga gamit ko." "Anak," ang malamig na tanong ng matanda. "Ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. At ito ba ang igaganti mo? Ang pagdudahan ng sarili mong ina dahil sa isang babaeng iniwan ka na sa gitna ng iyong paghihirap." Tumingin si Rico sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa kanyang 30 taon ng buhay, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding puot na humalo sa kanyang matinding panghihinayang. "Walang utang na loob. Iyan ba ang isasagot mo sa lahat ng paghihirap ko para palakihin ka? Ninakawan mo ako ng kapayapaan sa sarili kong bahay." "Ricardo?" Ang boses ni Doña Felicidad ay pumailan lang sa loob ng silid-aklatan. Matalas at puno ng mapagkunwaring sakit. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba hihimatayin sa tindi ng sama ng loob. Sa harap niya, hawak pa rin ni Rico ang mga peking kontrata at ang bank book na walang lamang kahit isang kusing. Ang bawat papel ay tila nagbabaga sa kanyang mga kamay. Isang apoy na nagmumula sa katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Nanginig ang mga panga ni Rico. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling naninigas sa galit. "Pera ko ito.
pera namin ni Mina para sa kinabukasan ng anak ko. Paano nyo nagawang palsipikahin ang pirma ng asawa ko? Paano nyo nagawang itulog ng mahimbing ang bawat gabi habang alam ninyong ninanakawan nyo ang sarili ninyong apo? Ginawa ko iyon para sa kapakanan ng pamilyang ito bulyaw ng matanda. Dahan-dahang lumalapit kay Rico na tila ba siya ang biktima. Si Ramil ay kapatid mo. Ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Ang babaeng iyon ay dadaan lang sa buhay mo. Pero ang dugo mo ay mananatiling dugo mo. Ginamit ko ang pera dahil kailangan ng kapatid mo ng puhunan para sa kanyang dangal. Isang sasakyan lang iyon. Ricardo, bakit ba napakaliit ng tingin mo sa pagtulong sa sarili mong laman at laman sa gitna ng kanilang pagtatalo? Pumasok si Ramil sa silid. May hawak siyang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay namumula at may bakas ng pangungutya. Kuya, huwag ka na ngang mag-eskandalo rito. Masyado kang nagpapa-under sa asawa mong palengkera. Isang pirasong papel lang iyan. Huwag mong palakihin. Magpasalamat ka na lang na may ina tayong marunong mag-asikaso ng hinaharap natin. Ang huling salita ni Ramil ay tila naging mitsa sa sumasabog na galit ni Rico. Hindi na nakapag-isip ang inhinyero. Sa isang iglap, binitawan niya ang mga papel at mabilis na dinaluhong ang kanyang kapatid. Isang malakas na pagkilos ng kanyang braso ang tumama sa panga ni Ramil. Sapat na lakas upang tumalsik ang baso ng alak sa pader at mabasag sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay naging hudyat ng tuluyang pagguho ng pamilya Villaflor. Hayop ka! Wala kang alam kundi ang magnakaw! Sigaw ni Rico. Akmang susugurin muli ang kapatid nang biglang magpakawala ng isang matinis at nakakapangilabot na tili si Doña Felicidad. Biglang napasalampak sa sahig ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik bago dahan-dahang tumirik. At ang kanyang paghinga ay naging mababaw at putol-putol. Ang puso ko. Ricardo, pinapatay mo ako. Ang hirap na bulong ng matanda habang ang kanyang mga kamay ay kumakalmot sa sahig. Sa loob ng ilang segundo, ang silid ay napuno ng mga pinsan, tita, at mga kasambahay na kanina pa nakikinig sa labas. Agad nilang pinalibutan ng matanda. Ricardo, ano ang ginawa mo sa nanay mo? Sigaw ng kanyang tita Josie habang pilit na itinatayo ang matanda. Wala kang pusong anak. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya. Ito ba ang igaganti mo? Isang walang utang na loob. Pinanood ni Rico ang buong eksena ng may halong pait at pagkasuklam. Alam niyang ito ay isa na namang palabas. Isang mahusay na pagkilos upang baligtarin ang sitwasyon at gawin siyang kontrabida sa sarili nilang tahanan. Wala siyang kakampi. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Tila ba siya ay isang kriminal na nagtangkang pumatay sa sariling ina. Dahan-dahang humakbang paatras si Rico. Inalis niya ang kanyang gintong relo ang regalo ng kanyang ina noong siya ay pumasa sa board exam at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay naging huling tuldok sa kanyang buhay sa loob ng mansyong iyon. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ang kaguluhan. Ang kanyang pamilyang puno ng lason. At lumabas sa gitna ng kadiliman habang naglalakad sa ilalim ng malamig na ulan. Naramdaman ni Rico ang panginginig ng kanyang telepono sa bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Naisampa na ng iyong ina ang kaso para makuha ang bata. Bukas na bukas din. May mga pulis nakakatok sa pintuan ni Mina para kunin ang anak niyo dahil sa binitawan nilang akusasyon na siya ay isang panganib sa bata. Wala na kayong oras. Napahinto si Rico sa gitna ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Hanggang kailan kayang pumatay ng utang na loob? Bago tuluyang maubos ang buhay ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi siya ligtas sa mga kamay ng isang inang walang pera. Walang bahay. At higit sa lahat, walang katinuan. Tingnan ninyo ang hitsura niya.
Tila isang taong grasa na kinuha lang sa gilid ng kalsada. Karapat-dapat ba ang apong Villaflor na lumaki sa ganitong karumihan? Ang boses ni Doña Felicidad ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa bawat hibla ng dangal ni Filomena. Narito sila sa loob ng maliit at mainit na silid ng barangay mediation, kung saan ang amoy ng lumang papel at ang ingay ng sirang electric fan ay lalong nagpapabigat sa dibdib ni Mina. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo ang kanyang biyenan kasama ang isang abogadong naka-Amerikana na may dalang mamahaling briefcase. Si Mina naman ay nakaupo sa isang plastik na upuan. Yakap-yakap ang kanyang anak na natutulog sa loob ng isang manipis na kumot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa gutom, kundi sa tindi ng uyam na nararamdaman niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Inilapag ng abogado ni Felicidad ang isang tumpok ng mga dokumento sa harap ng opisyal ng barangay. Narito ang mga patunay na ang nanay na ito ay may malaking utang sa iba't ibang tao. May mga resibo rin kami na nagpapatunay na madalas siyang makita sa mga pasugalan noong hindi pa siya nagbubuntis. At higit sa lahat, ang kanyang kasalukuyang tinitirhan ay hindi angkop para sa isang sanggol na kakalabas lang sa incubator. Ito ay isang banta sa kalusugan at buhay ng bata. Napasinghap si Mina. Ang bawat dokumentong inilapag nila ay alam niyang gawa-gawa lamang ang mga utang sa pagsusugal ay kay Ramil. Ngunit ang mga pirma ay mukhang sa kanya dahil sa galing ng pagkakapalsipika ni Felicidad. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang baga. Tila ba nilulunod siya ng isang malaking alon ng kawalang katarungan? Hindi po totoo yan, ang pilit na sigaw ni Mina. Ngunit ang kanyang boses ay napaos dahil sa ilang gabing walang tulog. Ang mga utang na iyan ay hindi sa akin. Pinilit niyo akong magtrabaho kahit buntis ako habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ng asawa ko. Tumingin ang opisyal ng barangay kay Mina ng may halong pagdududa. Halatang nakakuha na ito ng padulas mula sa kampo ng mga Villaflor. Mrs., kailangan nating isipin ang kapakanan ng bata. Kung wala kang maipakitang sapat na pondo at maayos na tirahan, pansamantala nating ibibigay ang kustudiya sa lola na may kakayahang magbigay ng lahat ng pangangailangan. Sa labas ng silid, naririnig ang kalabog ng mga kamay sa pintuan. Si Rico iyon. Pilit na nagpupumiglas na makapasok ngunit hinaharangan ng dalawang malalaking lalaki na inupahan ng kanyang ina. Mina ma, wag niyo itong gawin. Pakinggan niyo ako ang sigaw ni Rico na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ngunit nanatiling sarado ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan at ng nagbabantang hatol, naramdaman ni Mina ang isang maliit at mainit na pagkilos sa loob ng kanyang yakap. Ang kanyang anak, na kanina pa mahimbing ang tulog, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang maliliit na mata. Hindi ito umiyak. Sa halip, ang maliit na kamao nito ay dahan-dahang bumukas at mahigpit na humawak sa hintuturo ni Mina. Ang hawak na iyon ay tila isang kuryente ng lakas na dumaloy sa buong katawan ni Mina, sa bawat maliit na kuko at bawat linya sa palad ng bata. Nakita ni Mina ang dahilan kung bakit hindi siya dapat sumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Felicidad. Ang matanda ay nakangisi. Tila ba hinihintay na lamang ang sandali ng kanyang tagumpay. Dahan-dahang kinuha ng opisyal ang kanyang panulat. Inilapit niya ang dulo nito sa papel na magtatakda ng pansamantalang pagkuha sa bata. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng lason na bumibilang sa huling pagkakataon ni Mina. Kung pipirmahan mo iyan, ang mahinang bulong ni Mina sa opisyal. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim, gaya ng isang punyal. Hindi mo lang ako ninanakawan ng anak. Ninanakawan mo rin ang iyong sarili ng pagkakataong makita ang katotohanang nakatago sa ilalim ng perang iyan. Hindi nakinig ang opisyal. Ang dulo ng pluma ay dumampi na sa ibabaw ng puting papel. Ngunit bago pa man makabuo ng kahit isang linya, ang tunog ng isang malakas na paghampas ang nagpabukas sa pintuan ng silid pulungan. Ang lahat ay napalingon.
At ang pluma ay nabitawan ng opisyal. Nag-iwan ng isang malaking itim na mantsa sa dokumento. Ang pintuang humampas sa pader ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong silid. Kasunod ng pagpasok ni Rico na kasama si Aturi, Isagani at dalawang lalaking nakauniporme ng bangko. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng matinding galit at ng determinasyong itama ang lahat ng pagkakamali. Sa labas ng bintana, naririnig ang masayang tugtog ng banda para sa pista ng parokya. Isang malaking kaibahan sa tensyong namamayani sa loob ng maliit na silid na ito. Ihinto ninyo ang pagpirma sa dokumentong iyan. Ang utos ni Hiko. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na kailanman ay hindi narinig mula sa kanya. Ang lahat ng ebidensyang inilatag sa harap ninyo ay pawang kasinungalingan at bunga ng pagnanakaw. Namutla si Doña Felicidad. Ang kanyang kamay na kanina ay nakahawak sa kanyang dibdib ay biglang napababa. Ricardo, ano ang ginagawa mo rito? At sino ang mga taong ito? Huwag kang magpapaniwala sa mga pakana ng asawa mo. Hindi siya pinansin ni Rico. Lumapit si Ati. Isagani sa opisyal ng barangay at inilapag ang isang laptop at isang maliit na USB drive. Ginoong opisyal, narito ang tunay na record ng bangko ni G. Villaflor. Makikita rito na ang lahat ng pirma ni Filomena sa mga loan documents ay palsipikado. At higit sa lahat, tumingin si Isagani kay Clarita na pumasok din sa silid. Pakinggan ninyo ang tunay na saloobin ng tinatawag ninyong huwarang ina ng parokya. Isang pindot sa keyboard ang nagpakawala ng isang tinig na nagpatigil sa mundo ng lahat ng naroroon. Ito ang boses ni Felicidad mula sa record ng tawag noong gabing nag-aagaw buhay si Mina. Pabayaan mo siyang mamatay. Mas mahalaga ang kapatid mo. Asawa lang yan. Pero kapatid mo, dugo mo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Felicidad. Ang mga tao sa labas ang mga kapitbahay. Ang mga manong na nagtitinda sa labas. At maging ang kura paroko na katatapos lang ng prosesyon ay napatigil at nakinig. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy? Sa labas ng pinto, lumitaw ang isang guwardiya mula sa ospital at ilang mga tindera ng kakanin. Saksi kami! Ang sabi ng guwardiya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita namin kung paano nagmakaawa ang lalaking ito sa kanyang ina habang ang asawa niya ay dugo ang nakahandusay sa kalsada. At narinig namin kung paano tumawa ang matandang ito habang sinasabing mas mahalaga ang bagong kotse kaysa sa buhay ng kanyang apo. Ang bawat pahayag ay tila mga pako na unti-unting isinasara ang kabaong ng reputasyon ni Doña Felicidad. Ang matanda ay unti-unting napaupo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay naging isang maskara ng matinding kahihiyan. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan ng ningning. At ang kanyang mamahaling terno ay naging mukhang basahan sa gitna ng katotohanan. Pumasok ang dalawang pulis na kasunod ni Rico. Doña Felicidad Villaflor, inaaresto ka namin sa kasong falsification of public documents, luraw, at child endangerment. Sumama kayo sa amin ng matiwasay. Wala nang nagawa ang matanda. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang drama. Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga tao sa kalsada na dati ay yumuyukod sa kanya ay nagsimulang magbulong-bulungan at umiwas ng tingin. Ang reyna ng parokya ay tuluyan ng bumagsak sa sarili niyang trono ng kasinungalingan. Sa gitna ng tagumpay na ito, tumingin si Rico kay Mina. Akma niyang hahawakan ang kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo at pagnanais na bumawi. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri, dahan-dahang umatras si Mina. Isang hakbang lang. Ngunit tila isang malawak na bangin ang namagitan sa kanila. Hindi tumingin si Mina sa pagkawasak ng kanyang biyenan. Sa halip,
Inayos niya ang manipis na tela na nakatakip sa kanyang anak upang hindi ito masilaw sa araw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Tila isang lawa pagkatapos ng malakas na bagyo. Salamat sa pagtulong sa katotohanan. Rico, ang mahinang sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay walang galit ngunit wala ring init. Pero ang katotohanan ay hindi kayang gamutin ang sugat na iniwan ninyo noong gabing mas pinili ninyo ang inyong takot kesa sa aming buhay. Binuhat ni Mina ang kanyang anak at dahan-dahang lumakad palabas ng barangay hall. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayas mula sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay na panalo sila sa batas. Ngunit ramdam na ramdam niya na natalo siya sa puso ng tanging babaeng nagmahal sa kanya ng tunay. Ang mansyon ng mga Villaflor, na dati puno ng halimuyak ng mamahaling kandila at yabang ng mga dekalidad na kagamitan, ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Wala na ang mga kamag-anak na dati nakapila para humingi ng pabor. Wala na ang mga kaibigang mahilig makisawsaw sa libreng handaan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng pagsisisi. Habang ang anino ng nakaraan ay gumagapang sa mga dingding na unti-unti nang binabaklas ng mga tauhan ng bangko, sa gitna ng malawak na kusina. Nakaupo sa malamig na sahig si Doña Felicidad. Ang kanyang marangyang terno ay may mantsa na ng dumi. At ang kanyang buhok na dati maayos na nakapusod ay nakalugay na at magulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ng isang pakete ng instant noodles. Wala nang kasambahay na magluluto para sa kanya. Wala nang maghahanda ng mainit na tsokolate sa umaga. Sa bawat higop niya ng matabang na sabaw, bumabalik sa kanyang gunita ang imahe ni Mina ang manugang na dati maaga pa lang ay gising na upang maghanda ng masasarap na kakanin at mainit na ulam para sa kanya. Ngayon, ang tanging nalalasahan niya ay ang pait ng sarili niyang mga pagkakamali. Kasabay nito, sa labas ng lungsod, nakaposas na isinakay sa patrol car si Ramil. Nahuli siya sa isang checkpoint habang pilit na itinatakas ang SUV na binili gamit ang nakaw na pera. Ang sasakyang itinuturing niyang simbolo ng kanyang dangal ay naging bakal na rehas na magkukulong sa kanya. Wala ang kanyang ina para magbayad ng piyansa, wala ang kanyang kuya para iligtas siya. Naiwan siyang sumisigaw sa gitna ng kalsada. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng sirena na tila humahalakhak sa kanyang kinahantungan. Hindi rin naging madali para kay Rico. Ginamit niya ang huling autoridad niya bilang main account holder upang tuluyang i-freeze ang lahat ng credit cards at bank accounts na ginagamit ng kanyang pamilya. Iniwanan niya ang kanyang ina ng sapat lamang na pera para sa pang-araw-araw na pagkain sa isang maliit na apartment na itinabi niya para rito. Pagkatapos, binalot niya ang kanyang mga gamit sa 2 malaking bag at nilisan ang mansyong naging kulungan ng kanyang pagkatao. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang boarding house. 2 kanto lamang ang layo mula sa tinitirhan ni Mina. Ang silid ay masikip, mainit, at tanging isang bintana lamang ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit, para kay Rico, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang bawat sentimong hawak niya ay tunay na kanya at para sa kanyang pamilya. Samantala, isang himala ang dumating sa buhay ni Mina. Isang liham mula sa isang hindi kilalang abogado ang nagsabing may isang silent benefactor na bumili ng pwesto para sa kanya sa palengke, isang maayos at permanenteng silya, kung saan maaari siyang magtinda nang hindi na kailangang magtulak ng kariton sa ilalim ng init at ulan. Hindi alam ni Mina kung sino ang gumawa nito. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay unti-unti nang bumabalik habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na negosyo na nagsisimulang lumago. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng mga pusong naghahanap ng kapatawaran. Nakatayo si Rico sa ilalim ng isang puno. Basang-basa, habang nakatingala sa bintana ng silid ni Mina.
mula sa ibaba. Nakikita niya ang malambot na dilaw na liwanag mula sa loob. Nakita niya ang anino ni Ato. Isagani sa bintana. Ang abogado ay abala sa pag-aayos ng isang piraso ng yero sa bubong upang hindi pumasok ang ulan. Habang si Mina ay nakatayo sa tabi nito. May dalang baso ng tubig at nakangiti ng bahagya. Ang eksenang iyon ang pag-aalaga at pagprotekta na dapat ay siya ang gumagawa ay tila 1,000 kutsilyo na sumasaksak sa dibdib ni Rico. Naramdaman niyang matinding selos na humahalo sa kanyang panghihinayang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at itaboy ang ibang lalaki. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng ulan. Hinahayaang humalo ang kanyang mga luha sa bawat patak na bumabagsak sa kanyang mukha. Hanggang kailan kailangang magbayad ni Rico para sa kanyang mga pagkukulang bago muling magbukas ang pinto ng pusong dati pag-aari niya. Hindi lahat ng basag na salamin ay kayang idikit ng isang sorry. Rico, dahil kahit anong pilit mong pagdugtungin ang mga piraso, ang mga lamat ay mananatiling nandyan. Laging magpapaalala kung paano tayo tuluyang nawasak. Ang boses ni Philomena ay kalmado. Tila isang lawang walang kibo sa gitna ng gabi. Ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ni Rico. Nakatayo si Rico sa pintuan ng maliit na silid ni Mina. Ang kanyang suot na polo ay basang-basa pa rin ng ulan. At ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Mina. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig at magaspang na semento. Hinawakan niya ang dulo ng saya ni Mina. Tila isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa huling pag-asa. Mina, pakiusap. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ang pagsusumamo ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na hikbi. Iniwan ko na ang lahat. Wala na ang mansyon. Wala na ang impluwensya ni Mama. Ako na lang ito. Rico na asawa mo. Gagawin ko ang lahat. Mina, magtatrabaho ako bilang kargador. Bilang driver. Kahit ano. Basta hayaan mo lang akong bumawi sa inyo ni Baby Gabriel. Hindi kumilos si Mina. Sa halip, tumalikod siya at kinuha ang isang baso ng tubig mula sa maliit na mesa. Inilapag niya ito sa harap ni Rico. Ang baso ay may maliit na lamat sa gilid. Isang lumang baso na ginamit ni Mina noong mga araw na nagtitiis siya sa gutom habang buntis dahil ang lahat ng pera nila ay kinukuha ng kanyang biyenan. Uminom ka muna. Rico, mukhang pagod na pagod ka na. Ang mahinang sabi ni Mina. Nang abutin ni Rico ang baso, tinitigan siya ni Mina ng diretso sa mga mata. Naaalala mo ba ang basong iyan? Iyan ang tanging baso mayroon ako noong mga panahong hindi mo ako mabilhan ng kahit na anong gamit dahil kailangang bayaran ng utang ni Ramil. Habang iniinom ko ang tubig mula sa basong iyan, ang iniisip ko lang ay ang kaligtasan ng anak natin. Pero, alam mo ba kung ano ang iniisip ko noong nakahiga ako sa malamig na operating table? Napayuko si Rico. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog. Nakahiga ako roon. Nararamdaman ko ang talim ng kutsilyo sa balat ko. At ang tanging naririnig ko ay ang boses ng nanay mo na sinasabing mas mahalaga ang kotse kaysa sa amin. Patuloy ni Mina. Ang kanyang boses ay naging matalim gaya ng isang punyal. At ikaw, Rico. Ikaw ay naroon pero tila wala ring. Mas pinili mong protektahan ang damdamin ng nanay mo kaysa sa huling hininga ko. Ang patawad ay madaling ibigay. Rico, pinapatawad na kita. Pero ang tiwala ay hindi parang damit na kapag naluma ay pwedeng palitan. Ang tiwala ay itinatayo. At sa kasamaang palad, ang pundasyong ginawa mo ay gumuho na kasama ng aking pananalig sa iyo. Inabot ni Mina ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa.
Inilabas niya ang kanyang singsing sa kasal at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Rico. Ang lamig ng ginto ay tila sumunog sa balat ng lalaki. Pakiusap. Rico, umalis ka na muna. Huwag mo na kaming gambalain. Hayaan mo kaming huminga ng wala ang bigat ng pangalan ninyo. Ang huling hiling ni Mina bago niya dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Rico sa labas. Hawak ang singsing at ang basong may lamat. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila naging isang malakas na panambitan. Sa loob ng silid. Napansin ni Rico bago sumara ang pinto ang isang dokumento sa mesa ni Mina. Isang aplikasyon para sa pag-upa ng isang mas malaking pwesto sa palengke. Alam ni Rico na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi para pilitin ang sarili, kundi para suportahan ang mga pangarap ni Mina mula sa malayo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag ng isang matinis at paos na iyak ang nanggaling sa loob ng silid. Hindi ito ang ordinaryong iyak ng gutom. Ito ay iyak ng isang sanggol na nahihirapan. Mabilis na pumasok si Mina sa loob at binuhat ang anak. Gabriel, anak, ang tawag niya. Ngunit ang bata ay nanginginig at ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa lagnat. Ang paghinga ng sanggol ay naging mabilis at tila may humaharang na bara sa kanyang maliliit na lalamunan. Nanlamig ang buong katawan ni Mina. Wala siyang pera para sa taxi. At ang ospital ay napakalayo para lakarin sa gitna ng malakas na ulan. Sa labas. Narinig ni Rico ang taranta sa boses ni Mina at ang kakaibang tunog ng paghinga ng kanyang anak. Ang takot na naranasan niya noong gabi ng operasyon ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang balak na hayaang maulit ang kasaysayan. Hindi na naghintay ng pahintulot si Rico. Sa gitna ng matinding kaba, marahas niyang itinulak ang pinto at mabilis na pumasok sa loob. Nakita niya si Mina na nanginginig ang buong katawan habang yakap ang anak na tila isang nagbabagang uling sa init. Ang bawat hininga ng sanggol ay may kasamang huni na tila may sumasakal sa maliit nitong lalamunan. Sa isang iglap, kinuha ni Rico ang bata mula sa mga bisig ni Mina. Ibalot mo siya sa makapal na tela. Mina, takbo ang utos ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Wala silang sasakyan. At ang kalsada ay lunod sa baha. Hindi nag-atubili ang lalaki. Binuhat niya ang anak. Idinikit sa kanyang dibdib upang maprotektahan laban sa hampas ng hangin. At kumaripas ng takbo sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat hakbang ni Rico sa madulas na kalsada ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng anak sa kanyang palad. Na tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Nagpapalabo sa kanyang paningin. Ngunit hindi siya tumigil. Ilang beses siyang nadulas. Nagasgas ang kanyang mga tuhod sa magaspang na aspalto. Ngunit mas mahigpit pa niyang niyakap ang bata. Sa likod niya, si Mina ay pilit na sumasabay sa takbo. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan. Habang paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng anak. Nang makarating sila sa emergency room, halos mawalan na ng malay si Rico sa pagod. Ngunit hindi niya binitawan ang bata hanggat hindi ito kinukuha ng mga nurse. Pagkalipas ng ilang oras na puno ng takot, lumabas ang doktor at sinabing ligtas na ang bata isang malubhang impeksyon sa baga na dulot ng pagkapanganak ng maaga. Ngunit naagapan dahil sa mabilis na pagdala sa ospital. Napaupo si Rico sa sahig ng ospital. Ang kanyang suot na polo ay punong-puno ng putik at dugo mula sa kanyang mga gasgas. Doon, sa gitna ng malamig na puting ilaw, dahan-dahang lumapit si Mina. Hindi siya nagsalita. Ngunit inabutan niya si Rico ng isang tuyong tuwalya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ni Mina na manatili si Rico sa tabi niya habang binabantayan ng kanilang natutulog na anak. Lumipas ang 3 buwan. Ang pait ng kahapon ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng panahon. Sa isang maliit na pwesto sa palengke, nakatayo ang isang karatula na may nakasulat na luz ni nanay.
Ang amoy ng mainit na kape at bagong luto na puto bumbong ay umaakit sa mga mamimili. Si Mina ay masigla. Ang kanyang balat ay may panibagong kislap ng buhay habang abala sa paglilingkod sa mga suki. Napansin ni Mina na sa nakaraang mga linggo, ang mga supply niya ng bigas at niyog ay dumarating ng mas maaga at sa presyong halos kalahati lang ng dati. Ang mga sirang ilaw sa kanyang pwesto ay mahiwagang napapalitan bago pa man siya dumating sa umaga. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit, dumating si Clarita na may dalang balita. Alam mo ba kung sino ang gumagawa ng lahat ng iyan? Minabulong ng midwife habang tumitingin sa paligid. Si Rico. Iniwan na niya ang kanyang posisyon bilang senior engineer. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang maintenance at kargador sa kabilang kanto tuwing gabi para lang mabantayan ka sa malayo. Siyang nag-aayos ng mga gamit mo tuwing madaling araw. At siya rin ang nagbabayad sa mga supplier para mabigyan ka ng diskwento. Natigilan si Mina. Tumingin siya sa malayo at doon. Sa likod ng isang malaking poste ng kuryente, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakasuot si Rico ng isang simpleng t-shirt na may mantsa ng grasa. Ang kanyang mukha ay mas payat ngunit may bakas ng katahimikan. Nang mapansin niyang nakatingin si Mina, mabilis na umiwas ng tingin si Rico at pilit na naglakad palayo. Dala ang isang mabigat na sako ng harina. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Mina sa kanyang dibdib, isang banayad na init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito ang kilig ng isang dalaga, kundi ang paghanga sa isang lalaking handang itapon ang lahat ng kanyang karangyaan upang maging isang simpleng alipin ng pag-ibig at pagsisisi. Isang hapon, habang abala si Mina sa pag-aasikaso ng isang customer, isang babaeng nakabalot ang mukha ng isang itim na belo ang lumapit sa kanyang pwesto. Ang bawat kilos ng babae ay tila mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang mabitawan nito ang isang mangkok ng mainit na sopas, tumalsik ang likido sa sahig at nahulog ang kanyang belo. Nanigas ang buong katawan ni Mina. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Felicidad ngunit hindi na ito ang reynang puno ng alahas. Ang kanyang mukha ay kulubot. Ang kanyang mga mata ay lubog. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gutom. Nakatingin ang matanda sa maliit na si Gabriel na nakaupo sa isang high chair malapit sa counter. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong palengke, habang ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo sa isang pirasong basag na seramika sa sahig. Mina, pakiusap. Gutom na. Gutom na ako. Wala na akong matakbuhan. Pinalayas ako ni Ramil matapos niyang ubusin ang lahat ng itinira sa akin ni Ricardo. Wala na akong matitirhan. Mina, ang boses ni Doña Felicidad ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin paos. Mahina at puno ng kawalang pag-asa. Nakaluhod siya sa harap ng stall ni Mina. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa gilid ng counter habang ang kanyang mga luha ay nagiiwan ng mantsa sa maruming semento. Nakatingin siya sa mangkok ng mainit na lugaw na tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang babaeng dati ay hindi tumitingin sa mga dugyot sa palengke ay ngayon ay isa na sa kanila. Nanigas ang buong katawan ni Mina. Sa bawat hikbi ng matanda, bumabalik sa kanyang isipan ang bawat insulto. Ang bawat dokumentong palsipikado. At ang gabing halos mamatay siya dahil sa kawalan ng pera. Ang kanyang puso ay naging isang malaking timbangan, sa kabilang dako ay ang galit na nais siyang saktan. At sa kabilang dako ay ang pagkaawang hindi niya inaasahang mararamdaman. Tumingin si Mina kay Gabriel na masayang naglalaro ng kanyang mga daliri sa high chair. Sa isang sandali, naisip ni Mina na talikuran ng matanda at hayaan itong maranasan ang lahat ng pait na ibinigay nito sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang anak, naramdaman niya ang init ng lus ni nanay, ang pangalang ibinigay niya sa kanyang pwesto upang magbigay ng liwanag sa iba. Dahan-dahang lumapit si Mina at kinuha ang isang bagong mangkok. Nilagyan niya ito ng mainit na lugaw. May itlog at sariwang luya.
Inilapag niya ito sa harap ng kanyang biyenan. Kumain po kayo. Ang mahinang sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay walang galit ngunit wala ring lambing. Ibinibigay ko to sa inyo bilang isang customer. Bilang isang taong nagugutom. Pero wag niyo pong asahan na dahil sa isang mangkok ng lugaw ay malilimutan ko ang lahat ng ginawa ninyo. Ang pagkain ay para sa tiyan ninyo. Pero ang kapatawaran ay kailangang pagtrabahuhan ng inyong budhi. Sa sandaling iyon, dumating si Rico. Mabilis siyang lumapit at tumayo sa tabi ni Mina. Ang kanyang mga kamay ay handang pumrotekta. Nang makita niya ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, hindi siya nagpadala sa mabilis na awa. Ang Rico na dating susunod-sunuran ay wala na. Ang tawag ni Rico. Ang kanyang boses ay matatag. Nalaman ko ang ginawa ni Ramil. Binayaran ko na ang isang maliit na silid sa isang maayos na boarding house para sa mga senior. May pagkain dun at may mag-aalaga sa inyo. Pero hanggang doon na lang ang magagawa ko. Hindi na kayo makakapasok sa buhay namin ni Mina bilang reyna. Ang utang na loob ko sa inyo ay natapos na noong gabing hinayaan ninyong mamatay ang pamilya ko. Napahagulgol ang matanda. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa huling pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang nawala. Tinanggap niya ang tulong ni Rico, isang tulong na sapat lamang upang mabuhay. Ngunit hindi sapat upang makapaghari muli. Nang maialis na ang matanda, nanatili si Rico sa tabi ni Mina. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Mina. Isang banayad na haplos na tila nagbibigay ng lakas. Salamat. Mina, salamat sa pagiging mabuting tao. Kahit hindi siya naging mabuti sa'yo. Ngumiti ng bahagya si Mina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Sa gitna ng ingay ng palengke at amoy ng kape, naramdaman nila ang isang uri ng katahimikan na matagal na nilang hinahanap. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag ng isang malakas na hiyaw ang nanggaling sa bukana ng palengke. Isang batang babae. Mukhang 18 taong gulang pa lamang at halatang buntis. Ang biglang napasalampak sa sahig. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang duster ay may mansya ng dugo, eksaktong larawan ni Mina noong gabi ng kanyang trahedya. Tulong pakiusap. Tulungan niyo ako, ang sigaw ng bata habang ang mga tao sa paligid ay nag-uunahang umiwas. Takot sa responsibilidad at sa gastos. Tumibok ng mabilis ang puso ni Mina. Ang bawat alaala ng kanyang sariling paghihirap ay tila naging isang malakas na tawag ng tungkulin. Tumingin siya kay Rico. At nakita niya sa mga mata ng asawa ang parehong determinasyon. Rico, ang sasakyan. Ngayon na ang utos ni Mina habang mabilis na tumatakbo patungo sa nag-aagaw buhay na babae. Ito na ba ang pagkakataon para tuluyang gamutin ni Mina ang sarili niyang mga sugat sa pamamagitan ng pagliligtas sa iba? O isang panibagong pagsubok ang naghihintay sa kanila sa likod ng trahedyang ito? Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rico nang buhatin niya ang nahimatay na batang ina. Ang kanyang mga bisig, na dati sanay lamang sa paghawak ng mga blueprint at kagamitang pang-inhinyero, ay naging kasing tatag ng bakal habang maingat niyang idinidikit ang babae sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya patungo sa kalsada, tila muling sumasagi sa kanyang alaala ang gabi kung kailan halos mawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siyang lalaking hihingi ng permiso sa kanyang ina. Siya na ang magdidikta ng tadhana sa loob ng emergency room. Ang lahat ay tila isang malupit na pag-ulit ng nakaraan. Ang amoy ngang antiseptiko, ang matinis na huni ng mga kagamitang medikal, at ang nagmamadaling mga nurse. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Nang lumapit ang billing clerk upang hingin ang paunang bayad para sa operasyon, hindi nagmakaawa si Rico sa telepono. Hindi siya tumawag sa kanyang ina. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang kanyang sariling pitaka at inilapag ang kanyang huling natitirang ipon mula sa pagtatrabaho bilang kargador at maintenance. Bayad na po ang lahat, ang mahinang sabi ni Rico sa clerk.
Ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Pakiusap. Iligtas niyo sila. Huwag niyo silang hahayaang maghintay. Mula sa gilid ng pasilyo, pinapanood ni Mina ang bawat kilos ng kanyang asawa. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Rico habang pinipirmahan ng mga dokumento hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagod mula sa pagtatrabaho sa dalawang trabaho. Nakita niya ang mansya ng grasa sa ilalim ng mga kuko ni Rico na humahalo sa puti ng hospital form. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang isang matinding pag-alo ng emosyon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang anino ng isang mama's boy. Siya ay isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na lakas sa paglilingkod sa iba. Nang matiyak na ligtas na ang babaeng nagngangalang Liza at ang kanyang sanggol. Naupo ang dalawa sa isang mahabang bench sa labas ng ward. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat o puno ng pait. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Rico, ang tawag ni Mina. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos. Bakit mo ginawa yun? Halos lahat ng kinita mo sa nakaraang 3 buwan ay ibinayad mo sa operasyon ng isang taong hindi mo naman kilala. Tumingin si Rico kay Mina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital. Dahil nung gabing nakahiga ka sa kalsada. Mina, nanalangin ako sa Diyos na sana may isang taong gumawa niyon para sa'yo. Ngayong may pagkakataon na ako, hindi ko hahayaang may isa pang asawa o ina ang makaramdam ng kawalang pag-asa na naramdaman mo. Ang pera ay kikitain muli. Pero ang buhay at ang pagkakataong itama ang mali. Iyon ang hindi pwedeng palampasin. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Mina. Hinawakan niya ang kamay ni Rico, ang kamay na magaspang. Puno ng sugat. Ngunit ang pinakamalinis na kamay na kailanman ay humawak sa kanya. Alam mo, Rico, sa nakaraang mga buwan, marami akong naisip. Ang perang biniyaya sa atin mula sa pagkapanalo sa kaso laban kay Mama. Hindi ko gustong gamitin iyon para sa luho. Gusto kong magtayo ng isang pundasyon. Ang Luz ni Nanay Foundation. Para sa mga inang tulad ni Liza. Na walang matakbuhan. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Mina, ang pangako ni Rico. Ako ang magiging driver nyo. Ako ang maghahatid ng mga supply. Ako ang magkukumpuni ng mga pasilidad. Kahit ano, basta magkasama tayo. Lumipas ang ilang buwan at naging matagumpay ang pundasyon. Si Mina ang nagsisilbing puso ng organisasyon. Habang si Rico ang nagsisilbing haligi nito. Tuwing gabi, kahit pagod na pagod mula sa pagde-deliver ng mga relief goods para sa mga mahihirap na komunidad. Hindi nakakalimot si Rico na tumulong sa pagsasara ng stall ni Mina sa palengke. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga kagamitan. Biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Ang lumang bubong ng stall ni Mina ay nagsimulang tumagas. At ang tubig ay pilit na pumapasok sa loob. Nagbabantang sirain ang mga sako ng harina at asukal. Mina, pumasok ka muna sa loob ng opisina. Ako na ang bahala rito, sigaw ni Rico habang mabilis na kumukuha ng hagdan, kahit madulas at mapanganib. Umakyat si Rico sa bubong upang takpan ng butas. Mula sa ibaba, nakikita ni Mina ang bawat paggalaw ni Rico sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat pagpukpok ng martilyo ay sumasabay sa pintig ng puso ni Mina. Naramdaman niya ang isang matinding pag-aalala na humahalo sa malalim na pagmamahal, isang uri ng kilig na mas matanda. Mas malalim. At mas matatag kaysa noong bago sila ikasal. Kinuha ni Mina ang isang lumang jacket at tiningnan si Rico. Rico, mag-ingat ka. Tama na yan. Bukas na lang. Sandali na lang ito. Mina, ayokong mabasa ang mga paninda mo. Ang sagot ni Rico habang pilit na inaabot ang isang piraso ng yero na tinatangay ng hangin.
Ngunit sa isang iglap, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid. Ang madulas na semento kung saan nakatuntong ang hagdan ay biglang bumigay. Isang nakakabinging tunog ng pagbagsak ng bakal at kahoy ang bumasag sa ingay ng ulan. Rico ang sigaw ni Mina na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakita ni Mina ang kanyang asawa na bumagsak mula sa bubong. Ang katawan nito ay tumama sa isang matigas na bahagi ng counter bago tuluyang humandusay sa sahig. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila walang pakialam sa trahedyang nagaganap. Mabilis na tumakbo si Mina patungo sa asawa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina habang nakikita ang dahan-dahang pag-agos ng tubig ulan na may halong kulay pula mula sa ulo ni Rico. Sa gitna ng kadiliman at lamig, hinawakan ni Mina ang mukha ni Rico. Rico, Rico, gumising ka, pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Ang tanging sagot ni Mina ay ang tunog ng ulan at ang sarili niyang mga hikbi. Sa pagkakataong ito, ang tadhana ay tila may huling laro na nais ilunsad sa gitna ng kanilang muling pagbubuo ng pangarap. Makakaya pa ba nilang malampasan ang huling pagsubok na ito? O ang kanilang panibagong simula ay magtatapos sa isang mapait na paalam sa ilalim ng ulan, Rico? Pakiusap, wag mo kaming iwan. Wag ngayon, kung kailan natutunan ko na uling managinip kasama ka. Ang tinig ni Filomena ay naging isang pagsusumamo sa gitna ng malamig at puting pasilyo ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nakahiga sa dugo ang kama. Si Rico ang nasa loob ng emergency room. Sugatan at walang malay matapos ang aksidente sa gitna ng bagyo. Nakaupo si Mina sa parehong silyang plastik kung saan dati ay pinabayaan siya ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na parusa. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na natuyo na sa kanyang balat. Tila mga bakas ng luha ng langit para sa kanilang dalawa. Nang bumukas ang pinto ng silid, lumabas ang doktor na may bitbit na balita. Hindi naging malala ang tama sa ulo ni Rico. Ngunit bali ang kanyang kanang braso at kailangan ng mahabang pahinga dahil sa tindi ng pagod ng kanyang katawan. Nang payagan si Mina na pumasok, nakita niya ang asawa na unti-unti nang nagkakamalay. Ang mukha ni Rico ay maputla. May mga benda sa ulo. Ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang mukha ni Mina. Mina! Ang mahinang bulong ni Rico. Ang boses ay paos at tila nanggagaling sa malayo. Ang mga paninda mo. Ang stal. Maayos ba? Hindi na napigilan ni Mina ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Sa gitna ng sakit at panganib, ang iniisip pa rin ni Rico ay ang kabuhayan na pinaghirapan ni Mina. Dahan-dahang lumapit si Mina at kinuha ang kaliwang kamay ni Rico. Sa pagkakataong ito, hindi niya binawi ang kanyang haplos. Rico, nakukuha mo pang mag-alala sa harina at asukal habang muntik ka ng mamatay. Napakagago mo talaga. Isang mahinang tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Rico. Basta para sa inyo. Kahit ilang beses akong mahulog. Babangon ako. Gusto ko lang patunayan na kaya ko na kayong protektahan. Sa mga sumunod na araw, si Mina ang naging sandigan ni Rico. Dahan-dahang sinusubuan ni Mina ang asawa ng mainit na lugaw. Tila isang ritual ng muling pag-iisa. Ang bawat subo ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Ang bawat pag-aayos ni Mina ng una ni Rico ay tila isang paghilom ng mga sugat na matagal nang nagnaknak. Mina, tawag ni Rico habang pinagmamasdan ang asawang nag-aayos ng kanyang gamit. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan. Hindi ko hinihiling na ibalik mo agad ang lahat sa dati. Pero sana hayaan mo akong manatili sa tabi niyo ni Gabriel. Tumigil si Mina sa kanyang ginagawa. Inabot niya ang kanyang leeg at hinubad ang kwintas na suot niya ang kwintas kung saan nakasabit ang kanyang singsing sa kasal. Sa harap ni Rico. Dahan-dahang kinuha ni Mina ang singsing at kinuha ang kamay ng asawa.
Hindi ko ito isinusuot dahil nakatali ako sa'yo. Rico, ang sabi ni Mina. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Isinusuot ko ito dahil pinipili kita. Pinipili kong maniwala muli. Pinipili kong magsimula tayo. Hindi bilang biktima at salarin, kundi bilang dalawang taong natutong magpatawad. Dahan-dahang isinuot ni Mina ang singsing sa kanyang sariling daliri. Pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Rico at hinagkan ito ng matagal. Ang haplos na iyon ay tila isang pangako na kahit anong bagyo ang dumating, hinding-hindi na muling maiiwan ang isa't isa sa gitna ng kalsada. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Luz ni Nanay Foundation ay isa na sa pinakamalaking sandigan ng mga kababaihan sa Quezon City. Si Mina ang nagsisilbing inspirasyon, habang si Rico, na bumalik na sa pagiging inhinyero ngunit tumatanggi na sa mga trabahong maglalayo sa kanya sa pamilya. Ang siyang nagpapatakbo ng mga pasilidad. Isang hapon, habang naglalaro ang 3 taong gulang na si Gabriel sa damuhan ng kanilang bagong maliit ngunit masayang tahanan, nakaupo ang dalawa sa beranda. Tanaw nila ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Naalala mo ba noong nagbebenta ka pa lang sa harap ng ospital? Tanong ni Rico habang inaalalayan ng kanyang asawa. Ngumiti si Mina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Oo. At naaalala ko rin na sa gitna ng bawat hirap, may isang liwanag na laging gumagabay sa atin. Ang liwanag ng pagiging isang ina. At ang liwanag ng isang lalaking natutong maging tunay na ama. Sa malayo, ang tunog ng tawa ni Gabriel ay tila isang himig ng tagumpay. Wala na ang takot. Wala na ang puot. Ang tanging natitira ay ang init ng pagmamahal na nahanap ang daan pabalik sa tahanan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong pangarap, kundi sa isang matatag na katotohanang binuo mula sa mga basag na piraso ng kahapon. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang bawat patak ng ulan sa harap ng ospital ay tila mga luhang nagpapahayag ng kawalang pag-asa. Ngayon, sa ilalim ng maaliwalas at asul na langit ng Quezon City, ang Luz ni Nanay Foundation ay hindi na lamang isang pangarap na nakasulat sa isang pirasong papel. Ito ay isa ng malaki at matatag na gusaling nagsisilbing kanlungan ng mga inang itinaboy ng tadhana. Ang bawat dingding nito ay pininturahan ng kulay ng bukang liwayway. Sumisimbolo sa panibagong simula para sa mga taong akala ay tapos na ang kanilang kwento sa loob ng hardin ng foundation. Masayang naghahabulan ang 4 na taong gulang na si Gabriel kasama ang iba pang mga bata. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng tagumpay. Malinis at walang bakas ng hirap na pinagdaanan niya noong siya ay nasa loob pa ng isang incubator. Mula sa beranda, pinagmamasdan ni Filomena ang kanyang anak. Wala na ang kalyo sa kanyang mga kamay mula sa pagtutulak ng kariton. Ngunit ang kanyang mga palad ay nanatiling matatag sa pag-abot sa mga nangangailangan. Siya ay hindi na lamang isang tindera ng kakanin. Siya na ang nanay ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Rico sa kanyang asawa. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang pagkilos ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang Rico na dating anino lamang ng kanyang ina ay isa na ngayong lalaking ang bawat hakbang ay may layunin. Ibinaba niya ang kape at dahan-dahang niyakap si Mina mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Mina, pupunta tayo mamaya sa tahanan ni Mama. Ang mahinang sabi ni Rico. Nagpadala ng mensahe ang nurse. Mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Ngunit hinahanap-hanap niya ang tinig mo. Tumango ng bahagya si Mina. Ang pagpunta sa maliit at tahimik na nursing home kung saan nila inilagay si Doña Felicidad ay hindi na isang mabigat na tungkulin. Ang kapatawaran ni Mina ay hindi isang pagsuko, kundi isang pagpapalaya sa kanyang sariling puso. Hindi na niya hinahangad na maging reyna ang matanda. Sapat na sa kanya na ito ay ligtas. May pagkain at may pagkakataong pag-isipan ang bawat nagawang mali.
Si Felicidad ay nananatiling bahagi ng kanilang nakaraan. Ngunit wala na itong kapangyarihang sirain ang kanilang kasalukuyan. Si Ramil naman, matapos ang ilang taon sa loob ng piitan, ay nagsisimula na ring magtrabaho sa isang malayo at maliit na talyer. Pilit na binubuo ang sariling buhay ng malayo sa maling karangyaan. Rico, naisip ko lang, bulong ni Mina habang hinihimas ang kamay ng asawa. Ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa pera o sa pagsunod sa maling utos. Ito ay nasusukat sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga taong naglagak ng kanilang hininga sa ating mga kamay. Hinarap ni Rico si Mina at hinalikan ang kanyang noo nang may matinding paggalang. Natutunan ko iyan mula sa iyo. Mina, ikaw ang nagturo sa akin na ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng paninindigan para sa pamilya. Nabalik ang kanilang pansin kay Gabriel nang tumakbo ito patungo sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Nanay, tatay! Tingnan niyo ang guhit ko, ang masayang sigaw ng bata. Ipinapakita ang isang papel kung saan may 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang ganap na paghilom. Ang bawat sugat ng operasyon, ang bawat pait ng insulto, at ang bawat gabing puno ng ulan ay naging mga bahagi na lamang ng isang matibay na pundasyon. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. Ang pag-ibig ay hindi na isang kadena ng obligasyon, kundi isang malayang pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa. Sa hirap at ginhawa, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong foundation. Naglakad ang 3 papasok sa loob ng kanilang tahanan. Wala nang takot. Wala nang pagtatago. Ang tanging naririnig sa buong paligid ay ang mahinang tugtog ng hangin sa mga puno. Tila isang pangako na ang bawat gabi ay laging may kasunod na liwanag. Ang kwento ni Filomena at Ricardo ay isang paalala na, sa gitna ng pinakamadilim na bagyo, ang pag-asa at pagpapatawad ang tanging angkla na makakapagdala sa atin pabalik sa dalampasigan ng kapayapaan